Okay, sige. So, again, magandang araw po sa lahat. So, today, we'll be discussing all about the diseases caused by bacteria. So, ayan, medyo madami-dami po yung mga sakit na to. And the first disease that we'll be talking is what we call cholera. So, pag sinabi natin cholera, o it's also known as ELTOR, ano nga ba yung cholera? Sabi natin, cholera is an acute bacterial disease of your gastrointestinal tract, which is characterized by profuse diarrhea, vomiting, and massive loss of fluid and electrolytes that could result to hypovolemic shock, acidosis, and death. So sa cholera kasi, continuously or sobrang dami ng pagpupo tsaka pagsusuka ng isang tao. Kaya ngayon, nawawala yung mga fluids and electrolytes dun sa isang tao, di ba? Nung ating midterm, di ba, pinag-usapan natin yung fluid and electrolytes, gaano ka-importante yan. So, sa cholera ang nangyayari, di ba, yung patient na merong cholera, taet suka ng nangyayari sa kanya. So, ngayon, nawawala yung fluids and electrolytes sa kanya. That nagre-result ngayon sa hypovolemic shock, acidosis, and even death. So, pwede pong mamatay yung isang tao na nagkaroon ng cholera nang hindi siya na-treat. So, kaya po, very important na matreat agad natin if patient had a cholera. Okay? So, meron po ako ipapakita sa inyong video on how cholera is natatransfer, paano ba siya mape-prevent, diba? So, ito po is, panoodin po natin yung video. This is the story of how cholera changed my village. Tiny germs of cholera, too small to see, spread through the river. So small, yet so dangerous. Without realizing, women carried cholera home in the water. Flies carried cholera on their feet. Unwashed hands spread it too. We swallowed cholera germs in our water, on our food, and on our fingers. It happened so fast. By morning, my father was very sick. He had diarrhea that looked like gray water and poured out of him. I was so scared. I went for help. I never rode so fast. One look at my father and the nurse knew it was cholera. We had to work fast to save him. We made a special drink to help him. First, we made the water safe. We filtered it through cloth and boiled it for 1 minute. Then we mixed half a teaspoon of salt and 6 teaspoons of sugar in 1 liter of this safe water. It tasted like tears, not too salty. I worried my father would die before my eyes, but he soon felt a little stronger. The nurse explained to me that not everyone who swallows cholera germs gets sick like my father, but they can still spread the disease. Now I needed to take safe water to my village and teach them how to protect themselves from cholera. I saw a girl carrying water. I told her she could make the water safe by adding chlorine drops and waiting half an hour. There was a man about to eat with unclean hands. I told him to always wash his hands with soap and safe water after going to the toilet. Only with clean hands could he eat safely. I saw villagers spreading cholera into our river. I told them we needed to dig latrines far from the river, at least 30 meters away. This was important to keep our village clean. I found a mother preparing unsafe food. I told her, first, we must wash our hands with safe water.
Then we had to wash and peel the food, cook it and always eat it hot, and protect it from flies. I spread the word throughout my village and ran to find my father. I was so happy to see he was better. Our village became healthy. Now we filter and boil our water to make sure it is safe. We always use latrines and always wash our hands after. Food is safe from flies, washed and peeled and cooked. And we always wash our hands before cooking and eating. We made our village safe from cholera. Spread the word. Your village can be safe too. Ayan. So, based dun sa ating video, so ano daw? So, paano ba natatransfer yung cholera? So, it's through oral fecal route. So, ang nangyayari, so, from contaminated water, napapasang yung cholera. That's why it's very important, ano daw, sabi, kailangan daw malinis yung ginagamit natin na tubig. So, paano ba nililinis? Di ba silang ginagawa nila, pinilter nila, di ba? And then, binoboil nila yung tubig at least 1 minute. Or pwede rin po lagyan ng chlorine. So, hahaluan siya ng chlorine para malinis. So, magwe-wait ko po ng 30 minutes. And then, di ba, kapag gumagawa po ng mga tawag ito, ng mga CR, di ba? So, dapat daw at least 30 meters away from the source of water para ma-prevent na makontaminate po yung tubig. And it's very important yung paghuhugas ng kamay, di ba? Yung paglilinis po ng mga pagkain, di ba? Sabi, it's always safe na niluluto, tas kinakain during na mainit pa yung pagkain natin. Okay, so ano nga ba yung etiologic agent when it comes to cholera? So, the etiologic agent is what we call the Vibrio cholerae or Vibrio coma. Sabi, the organism are slightly curved rods. Parang nga kaya siya tinawag na Vibrio coma kasi parang coma po yung itsura niya pag sinilip sa microscope. And this is a gram-negative and motile with single polar flagellum. So, maliit lang yung agent na yan. So, Vibrio cholerae survives well at ambient temperature and can grow between 20 to 40 degrees. So, kaya nga po, di ba, pag pinakuluan yung tubig, niluto yung pagkain, namamatay po yung bacteria na yan. It can also survive longer in refrigerated foods. Kaya importante po yung mga malalamig na pagkain, iniinit po yan bago kainin. Sabi natin, no, it is an enterotoxin. Choleragen is elaborated by the organism as they grow in the intestinal tract. So, dun siya nagpapadami sa intestinal tract natin. And then, anong ginagawa niya? So, tinitrigger na ngayon na tumain ng tumain tsaka magsuka yung isang tao. Ayan. So, ito po yung itsura nung Vibrio cholerae kapag sinilip natin sa microscope. Ayan, di ba? Para sa mga coma na ganyan. So, ayan po yung itsura niya. So, ano nga ba katagal yung incubation period dyan? Sabi, a few hours to 5 days, usually 1 to 3 days. Diba? Doon sa video nga natin, overnight lang, diba? Nagsukatain na yung pasyente. So, pwedeng ganun siya kabilis. And pwede naman ganun katagal ng 1 to 3 days pa or hanggang 5 days. So, sabi nga natin, mode of transmission is through fecal-oral route via contamination of water, milk, and other foods. Anything na kinain natin na contaminated nung mismong stool or suka ng pasyente na merong cholera. Diba? And it could also be transferred through ano daw? Flies. Diba? Yung pagdapo ng mga langaw na yan. Diba? Through soiled hands. Hindi kasi naghugas ng kamay. Diba? Pag galing sa CR, kain na agad. Diba? Utensils. Diba? Pwede rin po yan. Kasi baka mamaya hindi naman hinugasan nga pero yung pinanghugas naman contaminated din po nung cholera o bacteria. Diba? So, kaya dapat nililinis po lahat siya. So, we need to make sure na yung ginagamit natin na water is clean and safe para ma-prevent po natin yung pag-transfer o yung pagkalat po ng cholera.
Okay, period of communicability, sabi, the disease is communicable during the time the stool tests positive for the organism and may continue up to few days after recovery. However, an occasional case may remain a carrier for several months. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay naging carrier na nag-positive ka na agad doon, yung pupo mo, nag-positive na agad doon sa sa cholera, di ba? Sabihin, nasa sayo na yan. So, pag yung pupo mo, yung suka mo, contaminated na. So, kaya mo daw yan madala hanggang a few days kapag hanggang nagre-recover ka. Pero may mga very minimal cases na kahit wala ng symptoms, signs and symptoms sa kanila, carrier pa rin sila nung mismong bacteria na yan. So, kaya it's very important talaga yung paghuhugas lagi ng kamay. And we need to make sure na malinis mo yung tubig na ginagamit natin. Okay, so ano ngayon yung manifestation if someone get infected by cholera? Sabi natin, there is an acute, profuse, watery diarrhea without, tenesmus or intestinal cramping. So, bigla ka na lang magsusuka tae. Diba? Watery, tubig yung nilalabas mo. Tapos, walang cramping. Ibig sabihin, hindi humihilab yung tiyan ng pasyente. Bigla na lang magsusuka tae. And sabi, initially, the stool are brown and contain fecal material. Siyempre sa una, mayroon pa yan. Pero pag tumagal na ng tumagal, nagiging pale gray, translucent, and rice water-like with a inoffensive, slightly fishy odor. So, malansa yung amoy. Rice water-like. Sabihin yung parang pinaghugasan ng bigas yung nagiging kulay na ng pupo ng pasyente. Tapos malansa, masangsang yung amoy ng tae ng pasyente. So, ayan po yung makikita sa pasyente kapag na-infection ng cholera. So, ano yung pathognomonic sign? Sabi nga natin, pag sinabi natin pathognomonic sign, dun lang siya makikita sa sakit na yon. So, number 1 is your rice water stool. So, ayan po yung pupo ng pasyente. Diba? Pag tinignan mo, kala mo, pinaghugasan ng bigas. Diba? Pag nagsasaing, nakakita na po ba kayo nun? O hindi nagsasaing, may tagasaing. Ayan. So, ganyan po yung nagiging itsura niya. Okay, ano pa daw? Vomiting, often occurs after the diarrhea has been established. So, una, magtatae yung pasyente, then susunod niya magsusuka na siya. So, diarrhea causes fluid loss amounting to 1 to 30 liters per day. That's why nade-dehydrate and nawawala yung electrolytes dun sa pasyente na-infect ng cholera. Okay, tissue turgor is poor and the eyes are sunken into the orbit. Siyempre nga, dehydrated. So, lalabas ngayon yung sintomas sa kanya ng mga dehydration, di ba? Yung elasticity ng kanyang skin, di ba? Affected na. So, ayan po itsura ng sunken eyeball. Hindi po yan puyat. Di ba? So, malalim yung mata ng pasyente natin. So, ano pa daw? The skin is cold, the fingers and toes are wrinkled, assuming characteristic daw ng washer woman's hand appearance. Diba? Pag matagal nababad sa tubig, yung naguhugas or naglalaba, diba? Ayan, nagiging ganyan yung itsura na ng balat na o sa kamay niya, kulukulubot na. Kasi nga, dehydrated na yung pasyente natin. Okay, ano pa daw? Radial pulse become imperceptible and the blood pressure cannot be obtained. Diba? Kung babalikan po natin yung sa fluid and electrolyte imbalance natin, diba? Nag-hypobulimia na yung pasyente. Siyempre, humihina na yung pulso, bumababa yung BP kasi kulang yung blood volume, kaya mahirap na pong kuhanan yung BP ng pasyente na merong cholera kapag talaga napabayaan siya. So, cyanosis is present due impending vascular collapse. So, ibig sabihin kasi papunta na dun sa hypovolemic shock yung pasyente natin. And the voice become hoarse and is then lost. So, nawawalan din ng nahihirapan kasi, nadidehydrate na. So, ngayon, pati pagsasalita niya, hirap na siya. So, yan sabi speaks in whisper. Parang bumubulong na lang yung pasyente or tinatawag natin aponya. Diba? Ay, kuha mo ang tubig. Diba? Pag ganun na. Kasi nga, nauubos na yung tubig doon or yung fluid sa katawan ni patient natin. So, breathing is rapid and deep.
Di ba? Kasi nga, nagko-compensate. Kasi nga, kulang yung blood volume, mababa yung circulation, di ba? So, ano nangyayari? Nagko-compensate. Mabilis na malalim yung paghinga ng pasyente kasi yung oxygen. Diba? So, despite marked diminished peripheral circulation, the patient remains conscious. Kasi pag yan ay naging unconscious, ayun na. Papunta na yun sa mamatay yung pasyente natin. Okay, patient develop oliguria that may even lead to anuria. Kasi nga, di ba, nawawala yung fluids. So, ngayon, nagko-conserve ng fluid yung kidney. So, kaya konti yung ihi or pwedeng hindi na siya umihi. Okay, ano pa daw? The temperature may be normal at onset of the disease but becomes subnormal in later stages, especially if the patient is in shock. So, normal temperature, pero kapag, di ba, continuously, nawala yung fluid sa kanya, so babagsak na yung temperature ng pasyente. Di ba, sabi nga natin, di ba, water helps in regulating yung temperature natin. So, kung nawawala siya, o di, mag-abnormal din yung temperature ng pasyente natin. So, when the patient is in deep shock, the passage of the air stops. So, kasi nga, shock na, wala nang ilalabas yan. Diba? Kaya nagtigil na yung diarrhea ng pasyente natin. And then, death may occur in short as 4 hours after onset. But usually occurs on the first or second day if not properly treated. That's why it's very important na matreat agad yung pasyente na may cholera. So imagine, as short as 4 hours pwedeng mamatay because of the dehydration or because of the fluid loss. Diba? Nag-hypovolemia. So sabi nga natin, principal fluid deficit is ano nangyayari? Extracellular volume because of nawawala daw yung intestinal fluid. So, ano mangyayari dyan? Severe dehydration, di ba? Kaya nagkakaroon ng washerman's hands, restless and excessive thirst yung pasyente natin. Circulatory collapse or shock kasi nga nawawala na yung mga fluids. Number 2, di ba sabi natin, metabolic acidosis is due to loss of large volume of bicarbonate rich stools that results in rapid respiration with intervals of apnea or yung tinatawag natin na Kussmaul respiration. Di ba? So, labas ng labas, pupo ng pupo yung pasyente kaya nag-acidosis. And hypokalemia is a result of massive loss of potassium kasama po sa ini-excrete no patient natin. So, the patient may manifest abdominal distension that could be attributed to paralytic ileus. So, ibig sabihin, pag lumaki yung tiyan, ibig sabihin, hindi na gumagalaw yung bituka ng patient natin. Hi, malinaw po ba tayo? May question po ba? Clarification? Concern? All clear? Sige. So, how is it diagnosed? Diba? So, paano ba natin matadiagnose yung cholera? So, through rectal swab. So, kukuha ng swab doon para makita yung presence ng mismong Vibrio cholerae doon sa patient. Through, dark field or phase microscopy. Sisilipin siya, stool exam. Yan. Kasi nga, di ba, doon nag-i-stay yan, di ba, sa paglabas sa pupo ng pasyente natin. Okay? So, how is it prevented? Di ba? Ang pinakamahalaga dito, ma-prevent natin. So, paano daw? Di ba? Protect food and water supplies from fecal contamination. Di ba? So, kaya kasi ba sabi natin, kanina, paano daw? Di ba? Yung pagluhugas, paglilinis ng pagkain, pagbabalat, pagluluto. And then, di ba, yung water supply dapat alit 30 meters away from dun sa mga Poso Negro. Di ba, water should be boiled or chlorinated. Pag pinakuluan, at least 1 minute. Pag nilagyan ng chlorine, wait muna ng 30 minutes. O milk should be pasteurized. Kung pinapakulan nila mga fresh milk. Di ba, yung galing sa dudo ng cow. Di ba, hindi yung dinedikan na dun sa kalabaw mismo, no? So, pakapakuluan po natin. Ano ba daw? Dispose of human excreta properly. So, that's very important po. Kaya dapat nagagawa po ng mga sanitation. Diba? Yung mga paggagawa po ng mga Poso Negro, hindi ko saan na lang. Diba? Diba kaya sa CHN, nakita nyo na ba yan? Diba nag-survey na ba kayo? Yung yung windshield survey. Diba? So, kasama sa observe nyo din yan. So, diba? Kung yung kanilang yung dumihan ba nila is naka-separate ba? Or ano ba, flying saucer ba? Alam niyo yung flying saucer? Yung binabato lang.
Yan. So, dapat po, meron po proper disposal po ng mga pupo na yan. So, implement sanitary supervision of food handlers. So, importante rin po yan, yung mga nagpe-prepare po ng mga pagkain. That's why, di ba, hand washing, di ba, kaya nga nag-gloves pa. Yan. So, how will we treat patient with cholera? So, the treatment of cholera consists in correcting the basic abnormalities without delay. Diba? So, kung dehydration, kailangan ma-hydrate agad yung pasyente. So, we can restore yung circulating blood volume ng pasyente, yung electrolytes, diba? Kailangan mapabalik sa normal level. Diba? Kaya nga kanina, kung nakita ninyo, ano yung pinrepair kanina nung nurse dun sa video? Diba? Yung oral rehydration solution. Diba? 1 teaspoon of salt, 6 teaspoons ba, 7 teaspoons of sugar in 1 liter of water. So, para ma-replenish po yung electrolytes. Pero, syempre, kung nasa hospital setting tayo, diba? So, intravenous treatment. So, ibig sabihin, IV infusion ng mga alkaline saline solutions containing sodium, potassium, chloride, bicarbonate natin. Yan po yung ibibigay kay patient. Diba? So, IV treatment tayo, IV fluids tayo kay patient. So, pero kung di kaya naman, oral therapy. So, oral rehydration, di ba? Ngayon, meron tayong mga commercially prepared like Orisol and Hydrate natin. So, at least, unless, kapag nagsusuka yung pasyente, syempre, wala rin sense yung oral therapy. Pero kung hindi naman nagsusuka, pwedeng oral. Pero pag suka pa rin, IV pa rin yung ating choice. Okay, maintenance. So, after the hydration is completed, the volume of fluid and electrolytes must be replaced. So, this is done carefully by, yung pagte-take natin o pag-measure natin ng input and, intake and output ng pasyente natin. So, kaya mahalaga yan kung nare-replenish na ba. So, since this is a bacteria, cause ng bacteria, so we can give antibiotics. So, ano mga antibiotics? Tetracycline. So, it can be given 500 mg every 6 hours for adults or 125 mg per kilogram body weight for children every 6 hours for 72 hours or 3 days. Okay, Purasolidone, so 100 mg for adults and 125 mg per kilogram for children every 6 hours for 72 hours. Ano pa? So, we also have your chloramphenicol, and 500 mg for adults, 18 mg per kilogram naman pag mga bata every 6 hours. Or cotrimoxazole. So, yan po yung mga pwedeng ibigay kay patient natin. Okay? So, as a nurse, ano yung mga kailangan natin tandaan? Sabi natin, carry out strict medical aseptic practice as protective care. So, ibig sabihin, ano yan? Yung paghuhugas ng kamay. Diba? Enteric, implement enteric isolation. So, ibig sabihin, puprotektahan mo yung sarili mo. Pag sinabi natin enteric isolation, hand washing bago pumunta kay patient, gloves and gown. Then, paglabas kay patient, remove the gloves and then hand washing para ma-prevent yung pagkalat ulit ng bacteria na yan. So, obtain accurate vital signs and record accordingly. So, ito po yung sinasabi natin. Pag sinabi na enteric contact isolation, so, ayan po. Prior entering the room, ayan, clean hands, wear gowns and gloves, and then after, wash hands ulit po tayo. Ayan na, tandaan po yung mga, ayan. So, nursing management, ensure accurate measurement of intake and output, diba? Para makita natin kung nade-dehydrate ba yung patient natin. Kaya importante po yung output, input, and output natin. So, provide thorough and care for personal hygiene. So, yung paglilinis, di ba? Paghugas ng kamay. Yan. Yan. Dispose po ng mga pupo. Di ba? So, carry out concurrent disinfection. So, yan. Disinfect po ng paligid. So, instruct patient and significant others about proper preparation and storage of food. So, bisan, di ba, yung kailangan po niluluto, di ba? Kung hindi pa kinakain, hindi pagpabayaan na nakabuyang-yang lang na madapuan ng mga langaw. Yan, kung galing sa rep, iniinit po natin. Yan. So, maintain environmental sanitation. Okay, malinaw po ba? May question po with regards to cholera. Okay, sige. So, wala nang question.
let's now move with the another problem, which is what we call dysentery. So, puro po yung pag-uusapan natin today. So, dysentery is merong two types. We have amoebic dysentery and bacillary dysentery. So, let's start with amoebic dysentery or what we known as amoebiasis or amoebiasis, kung ano man gusto nyo tawag sa kanya. So, sabi ko kanina bacteria, pero ito ay protozoal infection. So, para ma-differentiate natin yung pinagkaiba kasi nung amoebic tsaka bacillary dysentery natin. So, amoebiasis, it is a protozoal infection that initially involves the colon but spread to soft tissue by contiguity or via hematogenous or lymphatic dissemination, most commonly sa livers and lungs. So, as we know, di ba, pag sinabi natin amoebiasis, ang affected lagi dyan is yung bituka. Kaso, kapag siya ay pinabayaan, pwede po yung kumalat. So, pag kumalat siya, pwede niyang targetin yung liver or lungs ng isang pasyente. Diba? So, amoebiasis is more closely related to poor sanitation and low socioeconomic status than climate. So, it's the third leading cause of death from parasitic diseases worldwide. So, ibig sabihin, cleanliness lang din po ang sagot dyan. Okay? So, etiologic agent is your Entamoeba histolytica. So, this protozoan prevalent is in warm climate and areas with poor sanitation. Ayan nga, yung mga madudumi. And the cyst can survive a few days outside the body. So, matagal pa mabuhay kahit ipupo na ng pasyente. So, cyst is swallowed by a contaminated food and water and passes to the large intestine. So, oral or fecal oral route ulit siya. Diba? So, same lang sila ni cholera. So, this hatch into trophocytes, passes into the mesenteric veins, to the portal vein, and to the liver, forming the amoebic liver abscess. So, eto po yan, kapag nakapasok dun sa katawan ni patient, yung mismo Entamoeba histolytica na yan. So, what will happen? Una, di ba sabi natin, yung intestine ang kanyang maapektuhan. Pero kapag nga daw yung mga itlog na yan, di ba, nakapag-pass dun sa mismong veins, ibig sabihin sa ugat, nakapasok siya. Di ba? So, pupunta ngayon dun sa liver ni patient and it will cause amoebic liver abscess. Sabi mamamaga, magnanana yung liver ng patient natin. Di ba? Kasi nga, di ba, from dito sa large intestine, di ba, nakakonect yan sa mga arteries and vein. So, dyan siya ngayon papasok. Yan yung gagawin niyang daanan para makapunta dito sa liver ng pasyente natin. Yan. So, kaya maimportante po na matreat natin agad yung amoebiasis. Okay, there are two developmental stages in amoebiasis. Trophocytes are the facultative form of the parasite that we invade yung tissue. And they are found in the parasite's tissue and liquid colonic contents. Ibig sabihin na doon sa bituka ng pasyente. And then, cysts are passed out with form or semi-formed stool. So, pwede pong matigas, pwedeng malambot po yung pupo ng pasyente. And are resistant to environmental. Ibig sabihin, di ba sabi natin, nabubuhay yung cyst na yan ng several days paglabas niya. And this is considered the infective stage of the life of your Entamoeba histolytica. So, ibig sabihin, what happened is, yung matured cells or cyst na yan, nakain ng pasyente, and then, magpapadami siya dun sa bituka. Or pwede nga po dun sa liver or pwede din sa lungs. And for worst cases, nakakarating sa brain. And then yung carrier na yan, yung tao na yan, so siya rin yung shed siya yung maglalabas po ng pupo na yan. So paglabas ng pupo niya, so nandiyon niya sa tae, andun po siya yun sa environment that could infect. So ganun po yung nangyayari sa amoebiasis natin. So incubation period, usually 1 to 4 weeks, but may shorter or longer. So ganun po siya tagal or ganun kabilis lang din po siya. So hepatic amoebiasis can present longer from 2 to 5 months after ng exposure. Kasi nga, nag-travel pa siya kaya mas matagal. Okay, mode of transmission, through fecal oral transmission din po siya. Human most commonly acquired the disease by ingesting viable cysts from contaminated water, food, and hands. Diba? Kaya nga, huwag kung saan kumakain, diba, na hindi naguhugas. Yan. Food or drinks may be tainted by cysts through polluted water supplies as well as yung mga
paggamit po ng mga night soils for fertilizer. So, paggamit po ng mga pupo na ginagawang fertilizer. So, kaya importante na naghuhugas, nililinis yung mga pagkain na yan. Okay? So, unhygienic practices of food handlers can also transmit parasite. Diba? Kaya nga, diba, kinokondemn nila yung, kaya diba, binabash nila yung mga, pag yung, ano yun, sa mga Indian, diba, kasi sila, diba, lahat kinakamay. Yan. So, kaya, yan yung mga isa sa mga kinokondemn. So, ano daw, a less common means of infection is through sexual contact to orogenital, oroanal, or proctogenital sexual activity. Ayan. So, yung mga kinakain, yung mga sinusubo. Diba? Yung mga paso. Pero less common, hindi ba madalas? Pero pwede rin. Ayan. So, kaya mag-iingat. So, vectors such as flies, cockroaches, and rodents can also transmit. So, pwede rin yung maikalat yung mga sakit na yan or yung abiasis na yan. Diba? Nakatapak yung ipis dun sa pupo, tapos gumapang dun sa pagkain. O, yan. So, pwede siya. So, source of infection, sabi, human excreta, yung tae ng tao. So, period of communicability, for duration of illness, pag acute amoebic dysentery, ano yung makikita kay patient? Slight attack of diarrhea, pero alternating siya. Ibig sabihin, magdadiarrhea, tapos magko-constipate. Kaso itong mahirap sa kanya. So, ano daw yan, no? Merong tenesmus. So, humihilab. Painful straining defecation. So, mahilab yung tiyan niya. Diba? Tapos pupupo. Tapos pag nag-constipate, masakit yung tiyan ng pasyente natin. So, diarrhea with watery and foul-smelling stool, often containing yung blood streak. So, ibig sabihin, may bahid ng dugo. And then, become colic and gaseous distension of the lower abdomen. So, masakit, naninigas na parang puro hangin yung tiyan ng pasyente natin. So, nausea, flatulence, and abdominal distension and tenderness in the right iliac region over the colon. Kasi nga, di ba, dun siya nagpapadami sa large intestine ni patient natin. So, kaya ayan, parang nasusuka. Tapos ayan, utot ng utot. Tapos ayan, parang lumalaki yung tiyan ni patient. Okay, next, chronic amoebic dysentery. So, this is attack of dysentery lasts for several days, usually followed by constipation. So, nagko-constipate na yan. So, tenesmus accompanied by desire to defecate. So, humihilap yung tiyan mo, tapos gusto mo tumay, pero parang wala naman ng lumalabas. Diba? Anorexia, weight loss, and weakness. Diba? Kasi nga, ikaw ba naman magtae ng magtae? Diba? Okay, so the liver may be enlarged. Kasi nga, naapektadohan na yung liver. So, vague abdominal distress, flatulence, constipation, or irregular bowel. Meron pa rin yan. So, mild toxemia, constant fatigue, and lassitude. So, parang nanghihina, nalalambot yung pasyente, walang gana. So, ayan po yung nangyayari sa kanya. So, the stool are semi-fluid at first, but soon becomes watery, bloody, and mucoid. So, tandaan, semi-fluid, tapos nagiging watery, bloody, and mucoid. So, parang may dugo na parang may sipon-sipon na yung pupo ng patient. So, abdomen loses its elasticity when picked with between fingers. So, ibig sabihin, yung pagiging stretchable, yung skin ng bituka, nung tiyan ng pasyente. Diba? So, scattered ulceration with yellowish and erythematous border are observed during the sigmoidoscopy. So, pag sinilip yung bituka, merong mga sugat-sugat na yung bituka ng pasyente natin. Okay, ano pa daw? The gangrenous type, ayan, ito pa nga yung pinaka-fatal. So, ibig sabihin, pwede kasing mabulok yung mismong intestine ni patient, yung bituka ng pasyente. Sabi dito, appearance of large sludge of the intestinal tissue in the stools accompanied by hemorrhage. Kaya nagbibleed kasi, diba, ini-scratch or sinusugat niya. So, anong nangyayari? Pag nabulok, ayan, ito yung nangyayari doon sa bituka ng pasyente. So, this is a large intestine po itong nasa picture na yan. Yan. So, dahil po sa amoebiasis. Yan. Next, amoebic colitis. So, amoebic colitis develop 2 to 6 weeks after ng ingestion ng cyst, and lower abdominal pain and mild diarrhea develops gradually followed by malaise and weight loss. Basta tandaan nyo, sa amoebia, kahit anong stage pa yan, kahit anong manifestation yan, mapapansin nyo, diarrhea din, mawawala yung
diarrhea. Diba? Magkukonstipate tapos malaise and weight loss. So, patient may pass 10 to 12 stools consisting blood and mucus with little fecal material. So, ayan na po yung nagiging pinupupo niya. So, patient may develop toxic megacolon and amoebomas. So, ibig sabihin, namamaga na yung bituka ng patient. And ayan, toxic megacolon sa acute toxicolitis coupled with dilatation of the colon. So, namamaga yung colon ng patient, di ba, lumalaki. And the dilatation either be fatal or segmental. Di ba, pwedeng fatal. Total, pwedeng buo or pwedeng part lang ng colon, pwedeng lower, transverse, ascending or descending lang. So, pwedeng doon lang po siya. And the whole world of toxic megacolon is potentially lethal condition characterized by non-obstructive colonic dilatation larger than 6 cm dilatation size of systemic toxicity. Ibig sabihin, pag ganyan nakamaga yung colon ng pasyente, pwedeng nagkakaroon ng problem, circulatory problem or sa system na mismo. Ayan, so ayan. So, biyakagulit sila lumaki yung tiyan. Ayan, pag opera, ayan, maga yung colon ni patient, di ba? Ayan, malaking malaki. Ayan, so amoebomas are inflammatory masses lesions that develop due to chronic intestinal amoebiasis. So, ayan, ito siya. Sinisira na mismo yung lining ng colon. So, extraintestinal forms. So, ito na po yung lumipat or nag-spread na yung parasite sa ibang organong tao. And sabi ko nga, pinaka-common is sa liver siya pumupunta. Ayan. So, other organs may also be involved. Pwede pong pulmonary, cardiac, cerebral, renal, genitourinary, peritoneal, and cutaneous amoebic infection. So, ibig sabihin kahit saan niya gusto, pwede po yan makarating dyan. So, patient may develop these symptoms within 5 months. So, pag intermittent fever and right upper quadrant pain. Ibig sabihin, nandun sa liver ni patient. Diba? So, tenderness of the liver, diba? Right pleural effusion. So, nagkakaroon ng fluid accumulation. And, ayan, nagkakaroon ng jaundice. Naninilaw yung patient. Pero rare naman siya. So, about 30% of patients experience diarrhea. So, elder patients may have weight loss and hepatomegaly. Kasi nga, minamaga niya. And, abscess may break through the lungs and the patient cough out, anchovy sauce like sputum. Baka alam mo, ano yung anchovy? Dilis. Ayan. Kasi nga, nandun na sa bituka sa lungs ni patient yung amoeba. Diba? So, rupture of this abscess requires drain. So, kailangan siyang i-drain. So, ito pa yung tsura nung plema ng pasyente. Ayan, diba? Alam mo, halubaybay. Ayan. So, diagnostic. So, stool exam. So, check if there is a presence of cyst, diba? Pus may be white or yellow, plenty of amoeba yan. So, blood exam, pwede rin po sa blood, lalo kung kumalat. Liver scan by MRI para makita natin kung apektado yung liver talaga. Proctosigmoidoscopy or sigmoidoscopy is carried by specialist patient to prevent yung perforation, sisilipin. Baka nandun. Or barium enema. So, si barium enema, so, may i-inject or may ilalagay na para siyang choky dye dun sa large intestine ni patient, saka siya i-x-ray para makita po yung structure ng bituka ng patient natin. So, how is it prevented? Diba? Health education. Diba? Kung paano mape-prevent na kumalat. Paano mape-prevent na makuha. Diba? Sanitary disposal of feces. Ayan, protect, chlorinate, and purify drinking water. So, linisin po. Matsure tayo na malinis. Ayan. Use of scrupulous cleanliness in food preparation and handling. Also, detection and treatment of carriers is very important. Siyempre, di ba, nasa-shed niya kasi yun. Kaya kailangan matreat sila. So, fly control. Ayan. Kasi nga, di ba, yung fly, kapag nadapuan niya yan, pwede niyang ilipat yan. So, treatment modalities. So, metronidazole, 800 mg TID for 5 days. Tetracycline, 200 mg for every 6 hours. Or pwede rin po ampicillin, quinolones, or sulfadiazine. So, ano yung mga yan. Pero pinaka-common
metronidazole ang gamit natin. Streptomycin sulfate, chlorpenicol, pwede rin po yan. So, fluid and electrolytes should be replaced kung nagpupupo or nagtatai yung patient natin. Okay, so, nursing management, so isolation, enteric precaution pa rin po tayo. Educate the patient, the families, and the communities para ma-prevent natin kung paano kumakalat. Diba yung educate, yung pagpapakulo ng tubig, kung walang pambili na mga mineral or purified water, wala. Avoid washing foods from water taken from open dams or pail, di ba? Yung mga inipon-ipon. So, dapat yung sure tayo na malinis yung pinangliligas or pinanghugas ng pagkain. So, cover leftover foods, wash hands after defecation and before eating. So, maghugas lagi ng kamay. So, avoid ground vegetables. Ayan, yung mga mahilig sangyup. Ayan, no? So, make sure na nahugasan mabuti yan. Diba? Carrots and yung mga lettuce. Basta yung mga galing sa lupa. Okay, may question po ba sa amoebiasis? All good? Okay. So, ito naman po yung another type ng dysentery natin or yung bacillary dysentery or tinatawag din na siya shigellosis or bloody flux. So, anong pinakaiba nilang dalawa? So, kanina si amoebia is protozoa. So, si bacillary, ito na po yung bacterial infection. So, bacillary dysentery is an acute bacterial infection of the intestine characterized by diarrhea and fever associated with your bloody mucoid stool with tenesmus. So, ito po itsura ng pupo ng pasyente. Diba? Lusaw, ayan o, may mga parang plema-plema na may halong dugo. Diba? Ayan, sumpa natin, ano? Ayan, para masarap yung kain natin mamaya pag nag-break tayo. Ayan. Okay, geologic agent, sabi natin, the causative agent is bacterium from the genus of your Shigella, kaya tinatawag niya Shigellosis. So, it's a short, non-motile gram-negative organism that are four serologic group that may cause yung disease natin sa mga tao. So, we have your Shigella prisneri, which is naka-common yan sa Pilipinas. Meron pa tayong Shigella voidi, Shigella cornei, and si Shigella dysentery. So, ayan yung mga pwedeng mag-cause ng bacillary dysentery natin. Yeah. So, any of the four. Pero pinaka-common doon sa Pilipinas is si Shigella prisneri. So, Shigella dysentery, considered as the most infectious. Their habitat is exclusively the human GIT. Diba? Doon lang sa bitukan ng tao yan. So, like other gram-negative bacilli, they develop resistance against antibiotics. So, kaya importante kapag tinreat yan, tapusin yung gamutan. Kasi nga, ayan o, nagkakaroon din sila ng resistance. So, they are rarely invade yung mga bloodstream. Pero pwede po. Pero kadalasan sa bituka po siya. So, incubation period, 7 hours to 7 days. Within the average of 3 to 5 days. Diba? Mabilis lang din siya. So, paano doon nakukuha? Through ingestion of contaminated food and drinking water or milk. Diba? So, yung mga madumi na naman. So, fecal, oral route ulit. Transmitted by flies and other contaminated objects. Diba? By the feces ni patient natin. So, having sex that involves oral-anal contact. Ayan, yung mga nakikipag-jugjugan o oro-anal, yung sumakanta. Diba? Ayan, so, pwede rin po makuha yan dyan. So, fruits and vegetables growing close to the ground. So, ayun nga, yung mga nasa lupa. Diba? So, wash if polluted water. So, kaya dapat po, hinuhugasan natin siyang mabuti. So, nalilinis dapat po yung mga tubig na yan. Diba? Ay, tubig yung mga, tawag ito, yung mga fruits and vegetables na yan. So, dapat nahuhugasan po siyang mabuti. Anong tunog ng tunog? Teka lang nga. Grounded na ata. Ayan, nawala na siya. Okay. So, sabi ko nga, again, ano daw, sabi natin, we need to make sure na nahuhugasan mabuti. Yung mga fruits and vegetable na nandun sa malapit sa lupa. Diba? So, lalo na ayan, no? Yung iba kasi, ayan daw, bakit ba kasi ginagawang fertilizer yung pupo.
ng tao. So, pero di ba dapat ang ginagawa natin fertilizer is, syempre, yung mga gusto nila kasi mga organic na yan. Ayan. Pero syempre, meron siyang may risk, di ba? So, kaya importante, nalilinis, mabuti na hugasan, mabuti. So, period of communicability, sabi the patient is capable of transmitting the microorganism during the acute infection until the fecalysis result confirms negative. Hanggat hindi nagne-negative sa fecalysis, meron pa rin siya. Some patient may be carrier for a year or 2. Diba? 1 to 2 years, pwede niyang dala-dala kahit wala ng signs and symptoms yung patient. So, what are the clinical manifestation? So, fever, especially pag mga bata. So, there is tenesmus, vomiting, and headache. Colicky or cramping abdominal associated with anorexia and body weakness. So, halos kamukha lang din siya nung amoebiasis natin. Diba? So, abdominal cramps and flatulence, diba? Diarrhea with bloody mucoid stool that water at first, diba? Sabi ko nga, diba, para ding amoebiasis. So, kaya nga, pinagkaiba lang nila is yung causative agent. So, urgency to pass, stool, and feeling of incomplete emptying. So, natatai ka, humihilap dyan mo, tapos natatay ka, parang wala naman. Tapos parang piling mo may natitira. Dehydration and rapid weight loss. So, kaya importante po yung hydration. So, mild cases of bacillary dysentery may last 4 to 8 days, while severe cases may last for 3 to 6 weeks natin. So, diagnosis of fecalysis or microscopic examination of the stool. Yan. Isolation of a causative organism from rectal swab, pwede rin or culture. Peripheral blood examination, just in case na kumalat na sa dugo ni patient. So, sheets of polymononuclear leukocytes seen in staining with the methylene blue. So, sinisilip po yan. So, pero pinaka talaga is yung fecalysis or tsaka yung stool culture or yung sinaswab dun sa mismong pupo ni patient. So, how is it prevented? Diba? Ensure sanitary disposal of human feces. Matandaan nyo, basta oral fecal route, magkakamukha lang sila kung paano siya ma-prevent. Diba? Yung sanitary disposal, cleanliness. Diba? Ano pa daw? Implementation of and strict supervision of sanitary process, preparation and serving of food, particularly yung mga hilaw. So, kaya make sure hugas mabuti yan. Diba? Yan. Avoid eating foods cooked in unhygienic circumstances as yung mga sa street foods. Ayan. So, hanggat kaya natin i-prevent. Diba? Pero yun yung masarap, ano? Yung mga saka gilid-gilid. Okay, provide adequate, safe washing facilities. Drink only boiled or commercially bottled water. Do not use ice unless it's made from purified water. Ayan. Huwag ka, okay na mag-inerte ng konti, diba? Kung di ka sure, magtiis ka sa hindi malamig na tubig. Pero pili ka naman, pwede naman yon. Inom ka malamig na tubig, pero magkaroon ka ng dysentery. Yan, pili ka lang naman. Yan. Consider traveling with alcohol-based hand sanitizer. Paano kung pupuntahan mo, wala palang panghugas. So, kahit pa paano, nakapag-sanitize ka bago ka kumain. So, carry out fly control and protect food from water against contamination. So, yung mga maraming langaw. So, isolate the patient during the acute stage para hindi siya makapanghawa. Okay, treatment. So, antibiotics such as ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, or azithromycin, pwede rin po siya. Lidocaine and cotrimoxazole may be useful for mga severe cases na po yan. So, IV infusion of normal saline with electrolyte to prevent yung dehydration natin kay patient. Diba? Kasi nga nagtatay din yung pasyente natin. So, ano daw? Bland diet. So, banana rice soda crackers is recommended. Kasi, di ba, hyperactive. Di ba? Humihilab yung chance. Kaya bawal yung mga milk products. Kasi lalo magpuproduce ng acid, lalo maggagalaw yung bitukan ni patient. Kaya bland yung mga wala-walang lasa muna. Antidiarrheals are contraindicated. Bakit? Bakit contraindicated? Sabi, sir, nagtatay, di bigyan ng antidiarrheal. Kasi nga po, kapag pinapigil mo yan, di ba, hindi lalabas. Mag-i-stay lang siya doon. Di ba, lalong gagaling. So, kaya nga, sabi sa inyo, hindi agad-agad laging umiinom ng antidiarrheal drugs. So, mahalaga dito, kailangan matreat yung patient natin. Ma-hydrate yung patient, at mabigay yung antibiotic. Yan.
So, maintain fluid and electrolyte balance. As a nurse, di ba? Kaya tayo mahalaga sa atin yung INO. So, restrict food until nausea and vomiting subsides. So, pag kaya naman na kumain. Carry out enteric isolation through medical aseptic. So, hand washing, di ba sabi ko kanina, gloves, yung pagsuot ng gown. Okay, maintain personal hygiene. Yan, observe proper disposal of excreta. Yan, implement concurrent and terminal disinfection. So, di ba, magkakamuka lang sila. So, complication, ayan, rectal prolapse, kasi nga, tae ng tae, di ba? Especially mga undernourished children. So, respiratory complications, sa scalp and pneumonia, pwede rin po yan. Non-suppurative arthritis and peripheral neuropathy, pwede rin po sa kanya. And, if the infection of the bowel is, especially dun virulent, ano daw nangyari? Nagkakaroon ng intestinal ulceration. Pwedeng mabutas yung bituka ng pasyente and pwede niyang ikamatay. Yan. So, kaya tandaan natin, di ba, magkakamukha lang silang lahat. Diba? So, ang importante dito, alam natin how will we prevent and how will we manage yung patient na mayroong mga ganyan. Okay, may question po ba? Clarification? Malinaw yung mga puro taing pinag-uusapan natin? Malinaw. Sige. So, bago tayo mag-continue, let's have a quick break, stretching muna. Diba? Kain muna, baka ganado kayong kumain ngayon. So, short break muna tayo, then balik po tayo after ng short break natin.